Para naman patahimikin ang kanilang mga kritiko, ilalabas daw ng COMELEC ang source code na nagdedetalye kung paano binilang ang mga boto noong 2010 elections. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Noong 2010, malaking seremonya ang paghahatid ng COMELEC ng source code sa vault ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Sa higpit ng seguridad, isa ako sa dadalawa lang na taga-medyang pinayagang makasama. Ang source code ang instruction sa PCOS machine na isinalin sa lengguwaheng nababasa ng tao. Binigyan noon ng COMELEC ang mga interesadong partido at grupo ng pagkakataong i-review ang source code sa kondisyong doon lang sa BSP isasagawa ang review dahil bawal itong ilabas para masigurong di ito mababago. Pero walang nag-review noon ng source code. Ngayon, posibleng ilabas ng COMELEC ang 2010 source code mula sa Bangko Sentral at iparepaso ito sa sinumang interesado. Di rin naman daw ito gagamitin sa eleksyon ngayong Mayo. Layon lang ng COMELEC na patahimikin ang kanilang mga kritikong nagsasabing wala naman daw talagang source code na itinago sa vault. Kasi marami nagsasabi na wala raw 2010 source code. So gusto namin ilabas para masabing meron. Gusto ko lang testifyan ng lahat na meron. Pero diskumpiyado pa rin ang grupong Automated Election System o AES Watch. Sasampahan daw nila ng reklamo ang COMELEC sa United Nations Human Rights Committee sa Switzerland dahil sa kabiguan umano ng komisyong gawing transparent at credible ang 2010 elections. Nais din daw nilang ipagbawal na ang paggamit ng PCOS machine. Kasi po kinakailangan magkaroon ng deklarasyon na itong PCOS po ay talagang linalabag yung karapatang pantao na magkaroon ng malaya at demokratikong eleksyon. It's a publicity stunt on the part of whoever they are. Kasi hindi na sila manalo rito sa Supreme Court kung saan na sila pupunta. Ang kampo naman ni Senatorial candidate Richard Gordon naghain ng petisyon sa Korte Suprema para hilinging utusan ng COMELEC na hayaang marepaso ng mga political party ang source code naman para sa 2013 elections. Pag wala yan, pag hindi na-review ng political parties yan at magkakaroon ng duda kung yung source code ay talagang kinonfigure para ang bilang ng mga boto ay tama. Ang 2013 source code para sa mga PCOS machine, hawak pa rin ngayon ng SLI, isang kumpanya sa Amerika na nag-certify nito. Ayaw pa kasi itong ipabigay ng Dominion Voting System sa COMELEC dahil nakabinbin pa ang kasong isinampa rito ng Smartmatic sa Amerika, kaugnay ng paglabag daw sa kanilang licensing agreement. Pero kahit malapit na ang eleksyon, umaasa pa rin si COMELEC Chairman Sixto Brillantes Jr. na makukuha ito ng COMELEC. Tignan natin, baka dumating pa rin yung 2013. Pwede pa rin naman daw itong ma-review kahit tapos na ang eleksyon. Ang source code naman para sa Consolidated Canvassing System o CCS na gagamitin sa pagbibilang ng resulta, matagal ng hawak ng COMELEC at tapos nang ma-review. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.